So, ngayon po, ang pag-uusapan natin actually is about evangelism. So, sharing the gospel to others. Amen? So, kasi siyempre hindi naman natin hahawak ang mga buhay ng mga ibang tao. Kaya po, ang gagawin lang po natin is to share. Amen? Amen po ba? Sino po dito ang nakapag-share na ng gospel sa ibang tao, hindi pamilya, sa ibang tao? Oh, marami-rami na rin. Amen? Sino dito yung 10 na yung na-sharean ng gospel? 10. O, konti pa rin. So, kailangan, alam nyo, kahit isa lang po ma-share natin, magandang impact na po yun. Malaking impact na po yun sa heaven. So, ngayon po, ang pag-usapan po natin about sharing the gospel to out evangelism. So, maraming mga ginagawang evangelism. Amen? Maraming efforts about evangelism. Kaya lang, kung hindi ito without the accompanied by demonstration of truth. Amen? Ibig sabihin, hindi makikita yung katotohanan doon sa ating pag-i-evangelize. Amen? Ano mangyayari? Wala mangyayari. Amen? Kailangan po kasi may demonstration. Sabi mo nga demonstration. May demonstration of the truth. Amen? Amen po ba? Kailangan nakikita sa atin. Alam niyo po, tayo po ang tinitignan, amen, ng mga tao sa paligid po natin. Amen? Tayo po, ang sinasabi ni Pastora before, dati po kami Bible study, tayo ang walking Bible. Tayo ang binabasa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang binabasa, kapatid. Amen? So, kung hindi nakikita sa atin ang katotohanan o truth, amen, about the Bible, about the Word, amen, so hindi magiging epektibo yung ating pag-share ng gospel. Amen? Amen po ba? Pero actually, the Lord does not need, amen, hindi kailangan ng Panginoon that everyone is a Bible teacher. Hindi po ganoon. I'm not saying na kailangan maging Bible teacher po tayo para mag-share ng gospel. Amen? Amen po ba? Not necessarily kailangan ikaw ay maging Bible teacher or kailangan ikaw ay maging graduate ng DVD. Amen? Graduate ka ng MD o ano pa mga degree. Amen? Hindi po yun eh. Amen? So, at hindi lang yun, no? If we will expect everyone, amen, to be a teacher, Bible study teacher, walang saysay yung body, amen? Amen. Alam mo yung body, di ba? Na ang body merong kamay, may mata, may paa. So, hindi pwedeng lahat ay kamay. Amen po ba? So, hindi kailangan maging Bible study teacher lahat. Amen? So, the most effective method of evangelism is one where the verbalization of the gospel is preceded by the incarnation of the gospel. Amen? Kaya kailangan yung mga salita na yan, itong Bible na pinag-aaralan po natin, ay mag-incarnate sa atin. Tayo yung incarnation. Tayo yung walking Bible na sinasabi ni Pastor sa akin before. Amen? Kasi pag hindi po nangyari yun, hindi magiging walang saysay. Amen? Hindi magiging epektibo yung ating pag-share ng gospel. Amen po ba? Are you with me this morning? Makikinig po ba tayo? Wala pa ba matutulog? Napuyat sa pangangampanya? Akala ko nangangampanya yung worship team, naka-pink eh. Amen. So ngayon po mga kapatid, bago po tayo pumunta doon, ano ba talaga yung Okay, may tanong ako sa inyo mga kapatid. Next slide. Amen. What is the reason why some Christians
find it difficult to share the gospel to others. Sige nga. Ano kaya? Ha? Hindi living the life. Tama nga naman. Okay? Ano ang nagiging problema? Bakit nahirapan sila mag-share ng gospel? Ano po? Parang dito lang yung dito lang yung nakikinig. Ito lang yung sa salita. ito yung naririnig ko, ito na nakikinig. Amen? row 2, row 1. Ano yung reason bakit mahirap mag-share ng gospel yung mga Kristiyano? Okay, kahit ngayon na lang. Ano po? Nahihiya? Hindi maalam sa word? Ano? Tinatamad? Naku, ang dami Okay. Ito ano lang to, mga survey lang. Ito lang yung mga ilan sa mga pero hindi ka naman sinasabi ito na lahat, pero marami pa, di ba? Sinasabi nyo nga. So, unang-una, next slide. Ito ba, no communication skill, ito ba ang dahilan? Pwede ba? Okay, next is lack of time. Lack of time. Okay? Next, not a degree holder. Hindi graduate ng Bible school. Ano pa ba? Lack of money, yan po ba dahilan? Okay, tingnan natin. The survey says, hindi po yun Amen? Okay, basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 1, verse 17 to 19. Sabi po sa The Passion Translation, "For the Anointed One has sent me on a mission not to see how many I could baptize, but to proclaim the good news. And I declare this message stripped of all philosophical arguments that empty the cross of its true power. For I trust in the all-sufficient cross of Christ alone." Verse 18, "To preach the message of the cross seems like sheer nonsense to those who are on their way to destruction. But to us who are being saved, it is the mighty power of God released within us. For it is written, I will dismantle the wisdom of the wise, and I will invalidate the intelligence of the scholars." Amen? Alam niyo, minsan nag-share ako na sa office po namin, dun po sa Ortigas. Grabe, parang pilosopo Parang ito yung sabi, ganun lang, tatanggapin mo lang si Jesus, magkayun lang, iligtas ka na. Parang, kasi nga, ang tingin po nila, kailangan na you have to work out your salvation. So, hindi nila maintindihan. Amen? Na you believe in Christ the Lord, amen? Except, hindi nila, parang nadadalian lang sila sa gano'n. Gusto nila, nahihirapan sila. Amen. Kasi nga, works, amen? Pero hindi Okay? So, ano ba talaga? Okay, ito po talaga yung What is the reason why some Christians find it difficult to share the gospel to others? Okay? Lack of motivation. Next, lack of courage. Amen? Okay, yan daw po. Amen? Lack of motivation. Amen? Kanino po ba tayo? Anong tanong ba? Anong commercial? Para kanino ka bumabangon? Amen? Para kanino ka bumabangon? Tanungin natin si Pastor Jean, para kanino ka bumabangon? Ha? Para kanino? Tinawanan lang ako. Amen? Di ba pag bumabangon ka, mayroong dahilan bakit ka bumabangon? Tama po ba? Di ba? Minsan bumabangon tayo para sa pamilya po natin. Amen? Para sa mahal sa buhay. Amen? So, kaya tayo nagpapatuloy dahil may dahilan. Amen? So, next slide. Having the right motivation in evangelism.
With the right motivation behind our efforts in evangelism, the job will be done. Whenever evangelism does not occur, lack of motivation, or in some cases, improper motivation is always at the root of the problem. Amen? So, kailangan po natin talaga ng motivation. So, what is motivation? Ang sabi po ni Dennis Waitley sa kanyang book ng The Joy of Working, motivation is an inner drive. Sabihin mo nga, inner drive. An idea captured in the imagination. Okay? Motivation can be harnessed to an intense drive toward a goal. Okay? Yung isa pa, motivation is essential to succeeding in any endeavor you try. Amen? So, kumbaga po, parang in-explain po niya, no? Yung noong unang tren, yung mga lumang tren, dati po meron yung steam. Yung steam na yun ang nagpapatakbo sa tren para umarangkada. Amen? Nung panahon ng may tren, yung panahon ng tren ng luma. So, yung motivation, ito daw yung steam. Amen? Para dun sa tren, para tumakbo. Amen? So, kung wala po yun, hindi tatakbo. Amen? Ganon din po sa ating sa evangelism. Kung wala po yung motivation, hindi tatakbo. Walang gana, hindi mag-share ng gospel. Amen? So, in short, okay, what is motivation? It is the driving force behind our actions. Amen? Having a strong reason to act or accomplish something. Providing with a reason to act in a certain way. Amen? Sabihin mo nga, driving force. Amen? Kaya tinanong ko, kanino ka bumabangon? Amen? So, yun yung nag-drive sa'yo para bumangon araw-araw. Para magtrabaho araw-araw. Okay? Okay, basahin po natin yung 1 John chapter 4, verse 4 to 6. Nababasa po ba natin? Okay, basahin po natin sabay-sabay. Little children, believers, dear ones, you are of God and you belong to Him and have already overcome them, the agents of the Antichrist. Because he who is in you is greater than the Satan who is in the world, of sinful mankind. They who teach twisted doctrine are of the world and belong to it. Therefore, they speak from the viewpoint of the world with its immoral freedom and baseless theories, demanding compliance with their opinions and ridiculing the values of the upright. And the gullible one of the world listens closely and pays attention to them. Next verse. We who teach God's word are from God, energized by the Holy Spirit, and whoever knows God through personal experience listens to us and has a deeper understanding of Him. Whoever is not of God does not listen to us. By this we know, without any doubt, the spirit of truth, motivated by God, and the spirit of error, motivated by Satan. Tayo po yung manalangin sandali. Ama namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Dalangin po namin Panginoon ang iyong salita. Salamat sa mayamang kapahayagan sa iyong salita. And we thank you Lord that you will anoint your servant Panginoon. Dalangin ko Panginoon ang salita mo lamang ang lalabas sa aking mga bibig. At tunay nga Panginoon, ikaw lamang Panginoon ang mangunguna. Ikaw lamang ang maitataas at maluluwalhati sa umagang ito. I-anoint mo lahat ng mga puso, ng mga tenga, ng mga isip, Panginoon, sa umagang ito, para, Panginoon, makapakinig ng iyong mabuting balita, ng iyong mensahe, Panginoon. We thank you, we give you all the praises and glory in Jesus' name. Amen and amen. So, ang tanong, mga kapatid, what should be our motivation in evangelism? Okay, sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 21, for as a believer, you have been called for this purpose, since Christ suffered for you, leaving you an example, so that you may follow in His
footsteps. Amen? So, kaya ang Panginoong Jesus, amen, kaya siya namatay sa krus, kaya niya parang nagkaroon siya ng endurance at motivation hanggang sa krus ng Kalbaryo, kahit alam niya ang hirap, amen, na dapat dadaanan niya, siya po ay motivated. Ano ang nagpa-motivate sa kanya? Okay, number one, sabi sa Mateo 9:35 verse 35 to 36, then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, ano yung nakita niya mga kapatid? Di ba yung multitudes, napakarami mga tao. He was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Amen? Mateo 9:35 to 36. Amen? So yun po ang nag-motivate sa ating Panginoon nung makita niya yung mga kaluluwa. Amen? Kayo po, mga kapatid, nagkaroon na po ba tayo ng compassion? Amen? Sa kaluluwa na alam po natin na wala pa sa Panginoon. Kayo lang po makakasagan. Amen? Kasi kung wala po tayong compassion, may talagang wala, hindi tayo ma-motivate. Amen? Wala tayong pake sa ibang tao. Ang pake lang natin, pamilya ko, yun lang, ganun lang. Amen? Pero ang Panginoong Jesus, nakita niya yung mga tao. Amen? Alam niya ang kahihinatnan. Kaya grabe yung compassion niya sa mga tao ito. Amen? Amen? So, ang sabi nga dun sa, ano bang version? Sa Matthew yata yun, 37 to 38. Sabi niya dun, the harvests are truly plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Amen? Alam niyo, isa sa mga parang sign na kahit tayo po ay may compassion for the lost souls, we will always pray for them. We will always pray for our laborers. Amen? Naalala ko yung mama ko, nasabi ko na yata sa inyo dito, minsan. Kasi yung mama ko, kami po ay Catholic talaga, na talagang talagang kandado, ano ba yan sabi nila? Kandado, nilulok ang susi. Una-una, kami po ay lahi ng mga may madre, may pare. Okay? Yan po yung mga lahi po namin. So, ang sabi niya, wag mong share, parang ibo-born again, yung mga kapatid mo, yung mga pinsan mo, wag mo ibo-born. Sabi sa akin ng mama ko. Ganun na po sabi niya. Amen? Ano mo ang ginawa ko? Pinag-pray ko na lang sila. Kasi, sinunod ko naman pero may iba pa namang paraan. Kasi not necessarily ikaw naman na mag-share, di ba? Pwedeng iba rin tao ang mag-share ng gospel. Amen? Amen po ba? Huwag po tayong give up. Hindi ko ma-share yung kapatid ko eh. Ang kulit-kulit eh. Tapos titigil ka na. Huwag ganun. Amen? Amen po ba? There are some ways. Amen? May mga paraan para itong kapatid mo, mahal mo sa buhay, ay makapakanig ng mabuting balita. Amen po ba? So sabi niya, alam mo ito, yung sinabi ni Apostle Pablo sa Romans 15, verse 20-21, iba siya eh. Sabi niya dito, I always want to tell the good news in places where people have never heard of Christ. Kaya siya naging apostol no? I do this because I don't want to build on the work that someone else has already started. But as the scriptures say, those who were not told about Him will see, and those who have not heard about Him will understand. Amen?
Kaya nga sabi nung pasimula yung sa Gipskwela, sabi ni Pastora, huwag nyo nang puntahan yung mga born again na. After tayo doon sa mga hindi pa na born again. Tama nga naman. Amen po ba? Amen po ba? So kung may nakita mo na, CCF na pala yan, JLY na pala yan, huwag mo nang anuhin yan. May church na yan eh. Amen? Ano pa ba? Di ba? Ano to? Yung gate na pala yan. No? Huwag mo nang anuhin. Huwag mo nang inviting sa church para ma-share. Hello? Amen? Kaya tuloy minsan, meron ako may isang pastor, inano ako nagnanakaw daw ng kaluluwa. Sabi ko, hindi ko po alam yan. Okay, inaaway ako kasi nag-aano daw tayo ng ship eh. Hindi ko alam yun. Amen. So, wag natin sharean yung mga born again na. Amen? Doon na po tayo sa hindi pa talaga na born again. Amen po ba? Okay, number 2. Okay, number 2, sabi po sa John 4 verse 34, Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." So ano yun? Meron siyang sense of purpose. Ang Panginoong Jesus, kaya niya ginagawa yun kasi meron siyang sense of purpose. Amen? Kasi minsan, minsan, ang Panginoon, nilapitan niya yung Samaritan woman. Yung Samaritan woman kasi, pag Samaritan woman, syempre, hindi nila kalahi. Okay? So, nagtanong yung mga disipulo, bakit nyo yan? Hindi natin kalahi yan, di ba? Parang gano'n. Pero sabi ng Panginoong Jesus, andito ako para gawin ang will ng Panginoon. Hindi para sa Hudyo lang, kundi sa lahat ng tao. Amen? So, kaya pag tayo ay nagwawagi ng kaluluwa, alisin natin yung, hindi to hindi ganyan. Amen? Alisin po natin yun. Kapag kaluluwa yan, and alam naman po natin, we have the capacity to reach out for them. Amen? Huwag na natin anuhin na parang, hindi yan parang meron tayong discrimination nun eh. Amen? Amen po ba? Amen? Huwag po natin gayahin yung mga apostol ng Panginoon na kung saan kinu-question pa yung paglapit ng Panginoong Hesus doon sa Samaritan woman. Pero tingnan nyo yung Samaritan woman, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, grabe, buong village ang nakakilala sa Panginoon. Alam mo, nakaalala ko niyan lagi, pag nabinabasa ko yan, alam mo, nakikita ko, parang si Pastora Ces. Ayan, wala siya dito ngayon. Amen. Kung nanonood siya, di ba? Ngayon, di ba? Pastor's Appreciation. We appreciate Pastora Ces kasi siya yung dahilan. Amen? Kaya tayo narito ngayon. Ngayon po ay Pastor's Appreciation Month. Amen? So, wala nag-appreciate. Kami na nag-appreciate. Amen. Kami na lang. Di ba? We appreciate you guys. Hello. Hindi. Kidding aside, di ba? Si Pastora po ay magbe-birthday. So, alam mo, ito yung time para kung meron kayong, meron kayong word or appreciation, ito yung time. Kasi, tingnan mo naman, di ba? Kahit na ganun, pinipilit pa rin niya. So, she is motivated. Amen? Amen? Hello, ikaw. Alakas-lakas mo. Amen? Tapos ayaw mo pang umutin ng gawain. Amen? So, ako, honestly, nakikita ko siya lagi, pag gumatan siya, I was motivated to preach. Amen? Kasi, syempre, di ba, pinipilit niyang umatin. So, kaya ako naman yung mga hindi niya na magawa, ginagawa namin, di ba? We are motivated to do all the things that she cannot do anymore. Amen? So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Magkaroon tayo ng sense of purpose. Bakit ka ba nabubuhay until now? Amen? Bakit ka ba until now ay buhay na buhay ka pa rin? Ilang tonelada na ang nakain mong Genesis pandesal. Amen? Amen po ba? At Jollibee, McDo, at ano pa. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Ano ang purpose mo sa buhay, kapatid? Hello? Amen ba? Tahimik tayo. Okay, number 3. The love of the Father.
Okay? Sino dito naka-experience ng love of the Father sa buhay po natin? Naku, iba hindi nagtaas. Ano kaya naramdaman nila? Ano na-experience nila? Alam mo, sino nakaalala nung sino rito yung naka-attend ng first encounter doon sa Peniel? O konti na lang siguro yun, Grabe yung yung unang-unang encounter na kung saan may pinahawak something, na naramdaman ko, na-experience ko, yung grabeng love ni God at yung love ng Panginoong Jesus. Okay, na-imagine ko na si Jesus doon nakapako sa krus. So grabe yung sacrifice niya. Yun yung pag-ibig niya. Amen? Kaya siguro dapat minsan mag-encounter na ulit para iba maranasan yun. Amen? Kasi grabe. Alam mo, after nun, talagang grabe yung grabeng hot na hot para mag-invite, mag-share, ganun. Kasi when we experience the love of the Father, amen? Grabe yung natin para sa mga kaluluwa. Gusto natin i-share yung pag-ibig ng Diyos sa iba. Amen? So, paano ba natin gagawin yun? Amen? Kung tayo, hindi natin na-experience o hindi natin alam kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin, how can we be motivated? Amen? Amen po ba? So, ang tanong ko sa inyo, gaano ba paano mo na-experience yung love ni God sa'yo, sa buhay mo? Gaano ba kalalim? Yan ba ay parang fling-fling lang? Ha? Kasi pag fling-fling lang yung experience mo sa love ni God, wala, sandali lang yan. O yung love na yan ay intimate. Amen? Grabe yung pag-ibig na na-experience mo. So kung gano'n ang na-experience mo, well, siguro ma-motivate ka. Amen? To share the gospel. Amen. Mabilis na lang po tayo. Okay, number 4. Number 4. Okay, basahin ko lang po yung Mark chapter 9, verse 43 to 48. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed rather than having 2 hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched. Verse 44. Where the worm does not die and the fire is not quenched. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame, rather than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched. Next verse. Where the worm does not die and the fire is not quenched. And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye, rather than having 2 eyes to be cast into hell fire, where their worm does not die and the fire is not quenched. Amen? Ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Jesus was very much aware of the righteous indignation. Amen? Na grabe ang ang mangyayari sa mga tao na wala sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Naalala ko tuloy yung elementary. Kasi elementary po, kung natatandaan nyo sa mga Gen Z ba tawag doon? Yung mga Gen Z dyan, na pag may laging namimigay ng Gideon Bible. Naalala nyo, yung Gideon Bible yung binimigay sa mga school. Kahit sa hotel, di ba? Pero ewan ko lang ngayon kung meron pa parang wala na no? Alam niyo po, nung elementary ako, kasi ada school year may binibigay. Ang nakikita ko lagi doon, nababasa ko lagi, Apocalypse. Ang nakikita ko doon kung gaano mangyayari sa mga sa mga idolatrous, mga So grabe yung takot ang nararanasan ko. Kaya pag after mababasa, babait lang naman ako niyan. Di ba? Parang mga retreat. Di ba? Alam niyo yung mga retreat? Sino yung mga charismatic dati dyan? Umate ng retreat. Kapag umate ng retreat, i-condemn ka. Guilty ka lagi. So ang gagawin mo, mag-guilty ka. So hihingi ka ng tawa. Kinabukasan, after ng retreat, babait ka.
Pero after nun, wala na. Pero hindi yun eh. Hindi yun magiging epektibo eh. Amen? Ano yung epektibo? Itong sinasabi na terror of the Lord. Amen? So pag alam po natin, no, we are aware, anong gagawin natin sa mga tao? Siyempre, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, share natin sila ng gospel. Totoo po ba yun? Amen? Kung alam mo ang kahihinatnan ng mga taong wala sa Panginoon, ikaw ba ay mag-share ng gospel sa kanila? Parang mahina. Parang mahina ah. Ulitin ko. Kapag alam mo ang kahihinatnan ng mga taong wala sa Panginoon, ikaw ba ay mag-share ng gospel sa kanila? Amen. Amen. Kasi po, huwag tayong pumayag na tayo lang ang makakaranas ng kaharian ng Diyos. Amen? Isama po natin yung ating mga kaibigan, ating mga mahal sa buhay. Okay, next. Number 5. Sabi po sa Hebrews 12 verse 2, He suffered death on a cross, but He accepted the shame of the cross as if it were nothing because of the joy He could see waiting for Him. And now He is sitting at the right side of God's throne. Amen. Jesus was motivated by the joyful prospect of being with His Father. Amen? Ngayon din sa atin, no? Kung alam po natin na tayo ay makakarating sa langit at tayo ay isang araw ay kukunin ng Diyos doon sa ulap, sa rapture. Amen? Magkakaroon tayo ng joy. Amen? Amen po ba? Excited po ba kayo doon? Amen? Na isang araw ay magkakaroon ng reunion, yung great gathering doon po sa ulap. Amen? Sasalubungin tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ganun ang ginawa, ganun din yung naging motivation din ng ating Panginoon. Kasi nga, kaya niya ginawa yon, kaya kahit na siya ay mag-suffer sa cross, pero alam niya, after po nun, makakasama niya ang ating Diyos Ama. Amen? Amen po ba? So mga kapatid, kung tayo din po mga kapatid, kung meron tayong joy, amen, we will endure the cross of our life. Amen? We will despise anumang shame. Amen? Alam niyo po ba, minsan nung alala ko before, di ba parang, minsan mahihiya ka pag kahit trucks lang, di ba, pag tumayo ka sa mga malls, sa mga park, di ba parang pili mo nakakahiya, pero huwag ka mahiya. Di ba, magbigay ng mga tracts about the gospel. Amen? Kasi po, yung gospel na yun po yung kapangyarihan para magkaroon ng kaligtasan yung mga tao. Amen? So, lahat. Amen? Doon sa mga may mga Bible study, pupunta ron sa mga missional community. Amen? Para mag-conduct ng Bible study. Minsan may baha, minsan may maulan or sobrang init. Amen? So, ini-endure mo yun. Bakit? Kasi nga, alam mo, yung joy ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? So, meron ba tayong ganoon ngayon? Amen? I hope, yung sinabi natin kanina, yung compassion for the lost souls, yung a sense of purpose, yung love of the Father, tapos yung terror of the Lord, saka yung joy. I hope yun po ay makatulong po sa atin para magkaroon tayo ng motivation. Amen? Na mag-share the good news, share the gospel. Amen? Amen po ba? So,
Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 12, verse 2 hanggang 3, we must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith, and He is the one who makes our faith complete. He suffered death on a cross, but He accepted the shame of the cross as if it were nothing because of the joy He could see waiting for Him. And now He is sitting at the right side of the God's throne. Think about Jesus. He patiently endured the angry insults that sinful people were shouting at Him. Think about Him so that you won't get discouraged and stop trying. Amen? Lagi po tayong titingin sa ating Panginoon. I am convinced that this early church, o si Apostol Pablo, they look unto Jesus. Amen? Kaya sila, kahit sila ay nahirapan sa mga persecution, hindi pa rin sila tumigil. Amen? Na mga kapatid, hihintayin mo pa po ba magkaroon ng persecution sa Pilipinas para ikaw ay maging mainit, mag-share ng gospel? I hope not. Kasi isang araw, bawal na ang Biblia. Amen? Kailan pa tayo magiging mainit? Hello? Yun po yung tanong sa atin. Kaya po ang challenge po sa atin, no po, it should be apparent by now that the key to developing or strengthening the proper motivation is to let the Word of God have its intended effect upon us. Amen? But if Christians are not daily reading, studying, and meditating upon the Word of God, how can we ever hope to stay motivated like Jesus? Like Paul and the early church. Amen? Amen? Well, maaaring iba sa inyo, hindi natin alam yung love of the Father because we do not read the Word. We do not meditate the Word. Amen? Well, it's the time para i-meditate niyo po yung love of the Father sa Word. Amen? Amen po. Sabi ko kanina, ito yung time para basahin mo ang Bible, kapatid, kung hindi mo pa nabasa ang buo. Amen? Hello! Kailan ka pa magbabasa ng Biblia? Kailan ka pa mag-study ng Word? Amen? Okay, sabi sa Romans, chapter 10, verse 13 to 15, yes, everyone who trusts in the Lord will be saved. But before people can pray to the Lord for help, they must believe in Him. And before they can believe in the Lord, they must hear about Him. And for anyone to hear about the Lord, someone must tell them. Sabihin mo nga, someone must tell them. Amen? And you are that someone. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yung someone na yan para magsabi doon. Amen? Before anyone can go and tell them, they must be sent. Now, we are sending you. Amen? We are sending you all. Amen? Kami po ay napag-utusan lamang. Amen? We are sending you all. Amen? And sabi nga sa scripture, how wonderful it is to see someone coming to tell good news. Amen? Maganda po na tayo ay laging nag-share ng good news sa ibang tao. Amen? So, in closing mga kapatid, nais ko pong iwan po sa inyo tong Romans chapter 13, verse 11 to 14 sa The Passion Translation.
Meron po ba kayo natutunan? Kayo po ba ay na-motivate? I hope na-motivate kayong lahat. Amen. So sabi sa Romans chapter 13, verse 11 to 14, to live like this is all the more urgent. Sabi mo nga, more urgent. For time is running out, and you know it is strategic hour in human history. Amen? Tama nga naman, di ba? Alam nyo ba sa panahon ngayon, grabe na. Iba, nagkakagera na, di ba? Tignan mo yung, ang ating clock ay ang Israel. Amen? Once na magkaroon ng peace, malapit na. Amen? It is time for us to wake up, for our full salvation is nearer now than when we first believed. Verse 12, night's darkness is dissolving away as a new day of destiny dawns. So we must once and for all strip away what is done in the shadows of darkness, removing it like filthy clothes. And once and for all, we clothe ourselves with the radiance of light as our weapon. Amen? Next verse. Verse 13. We must live honorably, surrounded by the light of this new day, not in darkness of drunkenness and debauchery, not in promiscuity and sensuality, not being argumentative or jealous of others. Verse 14. Instead, fully immerse yourselves into the Lord Jesus, the Anointed One, and don't waste even a moment's thought on your former identity to awaken its selfish desires. Amen? Ang sana ang ma-awaken ay yung alab natin sa pagwagi ng kaluluwa. Hindi ma-awaken yung lumang flesh mo, yung lumang desire mo. Amen? Wag po yun. Amen? Hindi pwede mangyari yun. Kasi kung wala kang ginagawa. Amen? If you are not studying the Word. Amen? If you are not praying, if you are not meditating the Word, ano mangyayari po sa iyo mga kapatid? Baka magkaroon ka ng callous heart. Amen? Amen? Isang araw, yung mga salita ng Panginoon ay wala ng impact. Hindi mo na naririnig. Yung mga correction, hindi mo wala na, baliwala na sa iyo. Amen? Why? Because yung puso mo ay unti-unti na nagkakaroon ng kalyo. Amen? Amen? You are not doing anything for the kingdom. Amen? Hello? So fill your heart with the Word of God. Amen? Mga kapatid, we need men and women who walk with God that will finish the work that God gave. Amen? We need men and women to walk with God to finish the work of God. Amen? At tayo po yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw po yun. Amen? So, tinatawag po natin ang worship team. So after po ng ating marinig po yung mga mensahe ngayong umaga, so examine po natin yung ating sarili. Ano ba? Ano ba doon sa mga yon ang wala po tayo kapag hindi tayo na ma-motivate para mag-share ng gospel? Amen? So as we worship the Lord, mga kapatid, examine yourselves. Ikaw lang po kasi nakakaalam noon, hindi pa namin alam eh. Kung hanggang saan ba yung nyo.
Gaano na ba kalalim ang pagkakaalam mo sa Diyos? Yung experience mo ng love of the Father. Amen? Sige po, tayo tayong lahat.